Maniniwala po ba kayo kung sasabihin kong ang isang baso ng masarap na itim na beans na iniinom ninyo tuwing umaga ay maaaring lumilikha ng mga bato sa loob ng inyong katawan? Mayroon akong naging pasyente si Aling Elena edad 70. Dos, kilalang kilala siya sa kanilang barangay bilang isang naturalista. Itinuturing niyang lason ang mga gamot na galing sa ospital dahil para sa kanya ang mga ito ay purong kemikal. Siya ay may matibay na paninindigan na ang katawan ay dapat pagalingin lamang sa pamamagitan ng mga natural na pagkain na mula sa kalikasan. Partikular niyang ikinalungkot ang paglalagas ng kanyang buhok habang siya'y nagkakaedad, kaya sa loob ng 1 taon masipag niyang inihahanda at kinakain ang itim na beans tuwing umaga. Hindi ninyo maiisip kung gaano kadetalyado ang kanyang paghahanda. Hinahanap niya ang pinakamagandang klase ng lokal na itim na beans sa palengke, ibinababad ito, pinapakuluan at ginigiling para gawing pamalit sa almusal at hinding-hindi mawawala sa kanyang hapagkainan ang maalat na side dish na gawa sa beans. Kahit na nagsasawa na ang pamilya niya, pinipilit pa rin niya silang kumain ito dahil aniya ito'y mabuti para sa katawan. Ngunit kamakailan lamang, isinugod siya sa emergency room. Maputla ang kanyang mukha, hawak-hawak ang kanyang tagiliran at pinagpapawisan ng malamig na parang ulan. Nakakagulat ang resulta ng kanyang mga pagsusuri. Mayroon siyang mga bato sa bato at ang mga numero na nagpapakita ng kanyang kidney function ay bumagsak na sa peligrosong antas. Matapos marinig ang mga resulta, hinawakan ako ni Aling Elena at naghinanakit. Hindi ako umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at sa loob ng 1 taon ay kinain ko ang napakabuting itim na beans na tinatamad kainin ng iba. Pero bakit naman nasisira ang mga bato ko? Tanong niya. Ano po ang palagay ninyo? Ang itim na beans po ba ang may kasalanan? Hindi po. Walang kasalanan ang itim na beans. Ang itim na beans ay isang perpektong pinagmumulan ng nutrisyon na tinatawag pa ngang regalo ng langit. Ang sangkap nitong anthocyanin ay isang malakas na antioxidant na lumalaban sa pagtanda. Ang cysteine ay pumipigil sa pagkalagas ng buhok at ang isoflavone ay nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo ng mga babaeng nasa yugto ng menopause. Ngunit mayroong isang nakamamatay na patibong na nakatago rito. Kahit ang pinakamahal na ginseng ay maaaring maging lason kung mali ang pagkonsumo, gayon din ang itim na beans ay maaaring maging gamot o lason, depende sa kung ano ang ipinapares dito. Ang malaking pagkakamali ni Aling Elena ay hindi ang itim na beans mismo, kundi ang mga pagkaing walang kamalay-malay niyang isinasabay dito. Ang isang baso ng gatas na nakasanayan nating inumin para sa kalusugan o ang isang piraso ng atsara na kinakain nating bilang side dish ay humahalo sa itim na beans sa ating tiyan, namumuo at tumitigas na unti-unting sumisira sa ating mga bato. Lalo na kapag tumuntong na sa edad 40 ang ating katawan ay hindi na tulad ng dati. Bumababa ang produksyon ng digestive fluid sa ating tiyan at ang filter na sumasala sa mga dumi sa ating mga bato ay unti-unting humihina. Noong kabataan, kahit bato ay kaya nating nguyain dahil sa lakas ng ating pangangatawan, kaya kahit anong pagkain ang paghaluin ay walang problema. Ngunit sa pagtanda, kung hindi magkatugma ang mga pagkain ng pinsala, ay direktang naiipon sa ating mga organo. Ngayon, subukan ninyong isipin ang laman ng inyong refrigerator. Nakalagay ba ang gatas sa tabi ng inyong black bean soy milk? Nilalagyan nyo ba ng bagoong o atsara ang inyong kanin na may beans? Kung oo ang sagot ninyo, kailangan ninyong pakinggan ang sasabihin ko ngayon. Sa ating talakayan ngayon, malinaw kong ipapaliwanag kung ano ang 3 pagkain na pinakamasamang ipares sa itim na beans na dapat ninyong alisin agad sa inyong hapagkainan. At sa kabilang banda, ipapakilala ko rin ang 3 himalang pagkain na kapag ipinares sa beans ay magpapalakas ng nutrisyon nito ng 200% at magiging gamot para sa inyong katawan. Meron po ba sa inyong nakakaramdam ng kaba ngayon? Nag-aalala ba kayo na baka mali ang paraan ng pagkain ninyo noon pa man? Kung gayon, iyan ay isang magandang balita. Dahil ngayon na nalaman ninyo, maaari nyo na itong itama. Ang tunay na problema
ay ang patuloy na pagkain ng walang kaalaman. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, hindi lamang paraan ng pagkain ng beans ang matututunan ninyo, kundi pati na rin ang karunungan para mabuhay ng mas malusog sa susunod na 10 taon. Bago tayo magsimula sa ating pangunahing talakayan, kung inaabangan ninyo ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like button at iwanan ang salitang inaabangan sa comment section. Ang inyong munting atensyon ay malaking tulong sa akin upang makapaghatid ng mas mahusay na impormasyong medikal. Ngayon, simulan na nating isa-isahin ang pinakamasamang kombinasyon ng pagkain na tumitigas na parang semento sa ating katawan. Ngayon din tutukuyin ko ang unang salarin sa pinakamasamang kombinasyon ng pagkain na sumisira sa inyong mga bato. Ito ay ang gatas. Marahil marami sa inyo ang nagtataka ngayon, naku doktor, Nathan Gutierrez sa umaga kapag nagmamadali, napakadali at napakasarap maglagay ng isang kutsarang black bean powder sa gatas. Bakit nyo naman ipagbabawal yan? Kahit sa mga coffee shop, ibinebenta ito bilang healthy menu na tinatawag na black food latte, hindi po ba? Opo, masarap nga po talaga. Ngunit bilang isang doktor, mariin kong sasabihin kung kakainin ninyo yan dahil lang sa sarap para na rin kayong nag-aalaga ng bato sa loob ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Ang itim na beans ay sagana sa sangkap na tinatawag na phosphorus. Sa kabilang banda, ang gatas tulad ng alam nating lahat ay mayaman sa calcium. Kapag magkahiwalay ang dalawang ito sa labas ng ating katawan, pareho silang mahusay na sustansya. Ngunit nag-iiba ang sitwasyon kapag nagtagpo na sila sa loob ng tiyan. Kapag nagsama ang phosphorus at calcium, nagiging isang napakatigas na material na tinatawag na calcium phosphate para itong hinalong semento. Ano ang mangyayari kapag hinaluan ng tubig ang semento? Sa paglipas ng panahon, ito ay titigas sa ating katawan kapag nagtagpo ang phosphorus ng itim na beans at ang calcium ng gatas para silang semento na nagdidikit-dikit at nagiging buo-buong piraso na hindi natutunaw o naa-absorb. Ngayon, saan kaya mapupunta ang mga buo-buong pirasong ito? Dumadaloy ito patungo sa ating mga bato na nagsisilbing drainage system ng ating katawan at doon ito unti-unting naiipon. Iyan mismo ang kidney stones o bato sa katawan. Ito mismo ang naging problema sa kaso ni Aling Elena na nabanggit ko kanina. Uminom siya ng gatas para sa kalusugan ng buto at kumain ng itim na beans para sa buhok. Ngunit dahil pinagsabay niya ang dalawa, ang calcium na dapat sana ay mapunta sa buto ay nailabas lang ng katawan at ang nutrisyon ng beans ay hindi. Na-absorb bagkus ay naging bato lamang. Lalo na sa mga may edad 40 pataas, kailangan ninyong mag-ingat ng husto. Ang ating tiyan ay hindi na kasing tibay ng bakal tulad noong kabataan. Sa pagtanda, bumababa ang paglabas ng gastric acid at nababawasan din ang digestive enzyme na pepsin. Ang mga kabataan na may kakayahang tunawin kahit bato ay kayang iproseso ito kahit paminsan-minsan nilang pagsabayin. Ngunit sa mga nasa katanghaliang gulang, wala nang lakas ang tiyan upang tunawin ang mga buo-buong calcium phosphate na ito. Kaya naman pagkatapos uminom ng black bean latte, madalas kayong makaramdam ng kabag, pagbigat ng tiyan at hirap sa pagtunaw. Hindi lang iyon dahil hindi kayo hiyang sa gatas, kundi isang senyales na nabubulok na sa loob ng inyong tiyan ang mga tirang pagkain na hindi natunaw. Ang pangalawang pagkain na dapat ninyong iwasan ay ang karne ng baka. Malamang ay magugulat din kayo rito. Iniisip ninyo sigurong dahil parehong mayaman sa protina ang karne ng baka at beans, mas lalakas kayo kapag pinagsabay ang mga ito. Hindi ba marami sa aking mga pasyente kapag pinapasulat ko sila ng kanilang food diary ay buong pagmamalaking isinusulat na kumain sila ng kanin na may beans kasama ng nilagang baka. Ngunit ito ay parang pagpuno ng tubig sa isang balde na may butas. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Ipagpalagay nating bumili kayo ng isang napakamahal at pambihirang alahas. Ngunit pagkatapos ninyong bilhin ito, bigla itong inagaw ng isang magnanakaw sa may pintuan at itinapon sa ilog.
gaano kalaking panghihinayang ang mararamdaman ninyo. Dito ang alahas ay ang iron na nasa karne ng baka at ang magnanakaw ay ang sangkap na tinatawag na phytic acid na nasa itim na beans. Ang balat ng itim na beans ay mayaman sa phytic acid, isang sangkap na bagamat walang ibang pinapansin ay labis na naaakit sa mga mineral lalo na sa iron at zinc at agad itong kumakapit sa mga ito. Ang karne ng baka ay puno ng heme iron, isang napakagandang klase ng iron. Ito ay isang mahalagang sangkap na pumipigil sa anemia at nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit kapag isinabay ito sa itim na beans, ang phytic acid ay mahigpit na itinatali ang iron na ito, dinadala palabas ng katawan at pinipigilan ang pag-absorb nito. Para na rin kayong gumastos ng malaki para sa karne ng baka pero ang sustansya ay itinapon lang ninyo sa inidoro. Lalo na sa mga babaeng nasa yugto ng menopause, madalas silang kulang sa iron kaya kaunting kilos lang ay nahihilo na sila at hinihingal kapag umaakyat ng hagdan. Kaya't sinasadya nilang kumain ng karne ngunit kung isasabay nila ito sa kanin na may beans, wala itong silbi. Sa halip dahil sa mga hindi kinakailangang dumi na nabubuo sa proseso ng pagtunaw ang mga bato ay napipilitang magtrabaho ng walang tigil sa loob ng 24 oras. Ang sobrang protina ay isang mabilis na daan patungo sa pagkapagod ng mga bato. Dito may isa akong tanong sa inyo. Kapag kumakain ba kayo ng karne, isinasabay ninyo ba ito sa kanin na may beans, bagoong at ito pa, isang bagay na hinding-hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Pilipino, ang mga maaalat na side dish. Alam nyo ba na ito ay isang bombang orasan na maaaring sumira sa inyong mga bato? Sa susunod na bahagi ibubunyag ko ang nakakatakot na katotohanan kung bakit nagiging nakamamatay na lason sa ating katawan ang kombinasyon ng maaalat na pagkain at itim na beans. Ang pangatlong mapanganib na kombinasyon na dapat ninyong bigyan ng pansin sa inyong hapagkainan ay ang mga maaalat na side dish tulad ng bagong tuyo o atsara. Marahil sa pagsasabi ko nito may mga makakaramdam ng pagtataksil. Naku Doktor Gutierrez, paano naman kaming mga Pilipino kakain ng walang bagoong? Hindi ba't bahagi na ng kultura natin ang pagkain ng kanin na may beans na may kasamang bagoong o tuyo? Tama po kayo. Alam ko kung gaano kasarap ang lasa niyan. Kapag walang gana kumain isang mangkok ng kanin ang kayang ubusin kapag may kasamang maalat na atsara. Ngunit kung medyo mahina ng inyong mga bato ang kombinasyong ito ay hindi lamang pampagana kundi isang bombang orasan na maaaring magbanta sa inyong buhay. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng malinaw ang dahilan. Ang itim na beans ay tinaguri ang hari ng potassium dahil sa napakataas na nilalaman nitong potassium. Ang 100 gramo ng itim na beans ay naglalaman ng higit sa 1,200 milligrams ng potassium. Karaniwang sinasabi na mataas sa potassium ang saging ngunit mas mataas pa rito ang dami sa itim na beans. Sa totoo lang, para sa isang malusog na tao ang potassium ay gamot. Pinapababa nito ang presyon ng dugo at tinutulungang ilabas ang sodium. Ang problema ay lumalabas kapag humina na ang function ng ating mga bato na nagsisilbing water filter ng ating katawan. Ang mga bato ay isang napakatalinong organ na sumasala sa ating dugo na iiwan ang mga kailangan at inilalabas ang mga hindi kailangan sa pamamagitan ng ihi. Ngunit ano mangyayari kung biglang papasok ang maraming sodium mula sa maalat na pagkain at sabay na darating ang potassium mula sa itim na beans? Isipin ninyo ang isang sitwasyon kung saan sabay ninyong ibubuhos ang maputik na tubig at basura sa isang luma at gamit ng filter ng tubig na mahigit 14 taon na. Hindi ito kakayanin ng filter at tuluyan itong babara. Ganoon din ang nangyayari sa ating mga bato. Kailangan nitong ilabas ang sodium at salain din ang potassium, ngunit dahil lumampas na to sa kapasidad nito nagkakaroon ng overload. Sa huli, magdedeklara ng strike ang mga bato at ang hindi na prosesong potassium ay mananatili at maiipon sa dugo. Ito ang tinatawag na hyperkalemia, ang kinatatakutan ng mga doktor.
Ano ang mangyayari kapag tumaas ang antas ng potassium sa dugo? Sa simula makakaramdam ng pamamanhid sa mga kamay at paa at manlalambot ang paligid ng bibig. Pagkatapos magkakaroon ng pagkaparalisa ng mga kalamnan at maaapektuhan nito ang pinakamahalagang kalamnan, ang puso. Magkakaroon ng arrhythmia o hindi regular na pagtibok ng puso at sa malalang kaso maaari itong humantong sa biglaang atake sa puso ng walang babala. Sa katunayan, ayon sa datos ng Philippine Society of Nephrology, 3 sa bawat 10 Pilipino na may edad 60 pataas ay nasa maagang yugto na ng chronic kidney disease. Ang problema, walang anumang sintomas na lumalabas hanggat hindi pa nasisira ang 70% ng mga bato. Kaya karamihan ay naniniwalang malusog sila. Ganoon din ang kaso ni Aling Elena. Mahilig siyang mag-adobo ng beans. Para sa kanya, ang beans na niluto sa toyo at suka ay ang pinakamasarap na ulam. Bukod pa riyan, laging may bagoong sa kanyang hapagkainan. Araw-araw sa bawat kainan pinagsasabay niya ang potassium bomb mula sa itim na beans at ang sodium bomb mula sa toyo at bagoong. Ang resulta, ang dati niyang malusog na bato ay sumuko at nasira sa loob lamang ng 1 taon at nagsimulang mamaga ang kanyang katawan. Sandali, maaari po ba ninyong tingnan ang inyong mga bukong-bukong? Mayroon po ba sa inyo na malinaw na naiiwan ang marka ng medyas at hindi agad nawawala o di kaya'y namamaga ang mga paa tuwing gabi? Kung oo, kailangan ninyong itigil ngayon din ang pagkain ng itim na beans kasabay ng maaalat na pagkain. Maaaring iyan na ang hudyat ng inyong mga bato na humihingi ng tulong. Siyempre, hindi ko sinasabing masamang pagkain ang bagoong o adobo. Ngunit ang ibig kong sabihin, kapag kakain kayo ng itim na beans, kailangan ninyong kumain ng hindi gaanong maalat. Kapag kumakain kayo ng kanin na may beans, bawasan sa kalahati ang dami ng bagoong at sa mga pagkaing may sabaw, kainin lamang ang laman. Iyan ang karunungan na kailangan upang makahinga ang inyong mga bato. Sa ngayon, napag-usapan na natin ang 3 bagay na hindi dapat isabay sa itim na beans, gatas, karne ng baka at maaalat na pagkain. Nakakadismaya po ba? Hindi pwede ang gatas, hindi pwede ang karne, pati ba naman bagoong, bawal eh. Ano pang lasa ng pagkain ko ng beans? Maaaring nagagalit na kayo. Huwag po kayong mag-alala. Bilang doktor, hindi ko naman siguro tatapusin ang usapan na puro bawal lang ang sasabihin ko. Ngayon na ang totoong mahalagang bahagi. Mayroong 3 himalang kombinasyon ng pagkain na magbibigay buhay muli sa nutrisyon ng beans at magpapalakas pa sa inyong mga bato. Kung susundin ninyo ang paraang ito, makakakita kayo ng mas magandang resulta kaysa sa gamot. Kung nakakatulong sa inyo ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like button at iwan ang salitang kalusugan sa comment section. Hanggang sa araw na maging malusog kayo, nandito ako sa tabi ninyo para tumulong. Ngayon ibubunyag ko na ang gintong recipe para gawing gamot ang itim na beans. Ngayon baguhin naman natin ang bunigimud. Kanina marami akong sinabing bawal kaya marahil ay naiinis na kayo. Mula ngayon ipapaliwanag ko ang 3 himalang kombinasyon na hindi lang pwedeng kainin kundi dapat ninyong kainin sa ganitong paraan. Ito ang paraan para buhayin muli ang nutrisyon ng beans at protektahan ang inyong mga bato. Una, ang perpektong kapareha ng itim na beans ay ang itlog. Sila ay tunay na para sa isa't isa dahil perpekto nilang pinupunan ang kakulangan ng bawat isa. Ang itim na beans ay mayaman sa plant-based protein ngunit mayroon itong isang malaking kahinaan. Kulang ito sa isang essential amino acid na tinatawag na methionine. Kaya kung beans lang ang kakainin, hindi magiging 100% perpekto ang protein synthesis sa ating katawan. May kulang na 2%. Ngunit ang itlog ay sagana sa methionine. May hahalin tulad ito sa isang 10-piece puzzle game. Kapag kumain ka ng itim na beans, 9 na piraso ang nabubuo, ngunit dahil kulang ng 1 piraso, hindi makompleto ang larawan. Sa sandaling kumain ka ng itlog, napupunan ng huling nawawalang piraso at nabubuo ang perpektong larawan. Sa terminolohiyang propesyonal, tinatawag itong protein complementation. Lalo na kapag edad 60, pataas ang kalamnan ay kayamanan. Dapat matibay ang kalamnan sa hita para maiwasan ang diabetes at mga aksidente tulad ng pagkahulog.
Sa umaga, sa halip na kanin, tinapay o cake, subukan ninyong kumain ng kanin na may beans at isang malasadong itlog. Bukod sa masarap at malinamnam ito, ay isang super ulam na nagpapalakas ng kalamnan. Pangalawa, kainin ang itim na beans kasama ng brown rice o iba pang whole grains. Marami sa atin ang naghahalo lang ng ilang piraso ng itim na beans sa puting kanin na hindi naman masama, ngunit hindi rin ito ang pinakamahusay. Ang puting kanin dahil sa proseso ng paggiling ay halos wala ng nutrisyon at purong carbohydrates na lang ang natitira. Kaya mabilis itong nagpapataas ng blood sugar. Ngunit iba ang brown rice o whole grains. Dahil buo pa ang balat nito, sagana ito sa dietary fiber. Ang dietary fiber na ito ay nagsisilbing parang net sa loob ng ating katawan. Pinapabagal nito ang bilis ng pagbabago ng carbohydrate sa glucose. Ibig sabihin, mas mabagal ang pagtunaw. Mayaman din sa fiber ang itim na beans at kapag isinama pa ang brown rice, nagkakaroon ng synergy effect na pumipigil sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Binibigyan nito ng pahinga ang ating pancreas. Para sa mga nag-aalala sa diabetes at kailangang kontrolin ang kanilang blood sugar, ang itim na beans at brown rice ay hindi isang pagpipilian kundi isang pangangailangan. Pangatlo, at ito ay isang napakahalagang tip, kainin ang itim na beans kasama ng suka. Nabanggit ko kanina na sa pagtanda bumababa ang ating gastric acid kaya nahihirapan tayong tunawin ang protina ng beans. Ang mga taong nakakaramdam ng kabag at madalas umutot pagkatapos kumain ng beans, iyan ay dahil hindi ito natunaw ng maayos. Dito pumapasok ang suka bilang isang tagapagligtas. Ang asim ng suka ay nag-i-stimulate sa tiyan para maglabas ng mas maraming gastric acid. Para itong paglalagay ng langis sa isang makina na kinakalawang. Bukod dito, ang suka mismo ay tumutulong na palambutin ang matigas na protein structure ng beans, kaya't napapalakas nito ang absorption rate. Ang pinakamainam na paraan ay gumawa ng binurong beans sa suka. Ibabad ang sinangag na itim na beans sa suka sa loob ng 1 linggo at kainin ito bilang side dish mga 10 butil bawat kainan. Sa simula maaaring mahirap kainin dahil sa asim, ngunit kapag nasanay na ang asim nito ay nagbibigay gana at nagsisilbi ring pantunaw. Ito mismo ang diet na inireseta ko kay Aling Elena. Sa halip na gatas tubig ang pinainom ko sa kanya at bilang side dish, inalis namin ang lahat ng maaalat na bagoong at pinalitan ng binurong beans sa suka at steamed egg. At syempre, ang kanin niya ay pinalitan mula sa puting kanin patungo sa brown rice na may beans. Nung una, nagrereklamo siya na matabang daw ang lasa. Ano pa nga ba ang aasahan sa isang taong sanay sa maalat sa buong buhay niya? Ngunit makalipas ang 2 linggo, tumawag siya sa akin at sinabing napakagaan daw ng kanyang pakiramdam. Ang dati niyang laging kinakabag na tiyan ay gumaan at sa paggising niya sa umaga para daw balahibo ang gaan ng kanyang katawan. Mga kaibigan, ang malusog na pagkain ay hindi isang malaking bagay. Sa halip na bumili ng mamahaling supplements mula sa ibang bansa, ang pag-aalis ng masasamang kombinasyon at pagdaragdag ng magagandang kombinasyon sa ating pang-araw-araw na hapagkainan, iyan ang tunay na lunas. Ngayon, nasa huling bahagi na tayo. Para hindi ninyo makalimutan ang ating natutunan ngayon, itatanim ko sa inyong isipan ang 3 pangunahing punto. At ibubunyag ko rin ang nakakagulat na resulta ng medical check-up ni Aling Elena makalipas ang 6 na buwan. Manatili po kayong nakatutok. Kung gusto nyo nang buksan ang inyong refrigerator para tingnan kung may suka at itlog kayo, mangyaring iwan ang salitang titingnan sa comment section. Sinusuportahan ko ang inyong pagkilos. Ngayon na ang oras para tapusin ang ating mahabang paglalakbay. Ngayon, sa pamamagitan ng pamilyar na sangkap na itim na beans, natuklasan natin ang lihim ng mga kombinasyon ng pagkain na maaring magbigay buhay o kumitil nito. Panghuli, kukwento ko na ang nangyari kay Aling Elena makalipas ang 6 na buwan nang bumalik siya sa ospital pagkatapos ng eksaktong kalahating taon ng pagsunod sa diet na ibinigay ko. Agad ko siyang nakilala pagbukas pa lang ng pinto ng aking klinika.
Iba na kasi ang kanyang paglakad. Ang dati niyang manas na mga binti ay lumiit na at higit sa lahat luminaw ang kutis ng kanyang muka. Ang resulta ng kanyang blood test ay mas nakakagulat pa. Ang kanyang potassium level na dati ay nasa peligrosong antas ay bumalik na sa normal at ang mga numero na nagpapakita ng kanyang kidney function ay nasa ligtas na antas na. Ang kinatatakutan naming bato sa bato ay hindi na lumaki at maayos nang namamahala. Hinawakan ng matanda ang aking kamay at nakangiting sinabi, Dr. Gutierrez, akala ko po kailangan kong uminom ng mamahaling gamot para gumaling pero hindi pala. Nasa bahay lang pala ang gamot, ang suka at itlog. Muntik na akong gumastos sa wala. Ngayon masaya na akong kumain at nararamdaman kong nabubuhay muli ang aking katawan. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng malaking kasiyahan bilang isang doktor. Ang ginawa ko ay hindi isang malaking operasyon. Inayos ko lang ng bahagya ang direksyon ng kanyang maling dietary habits. Ngunit ang maliit na pagbabagong iyon ay lubusang nagpabago sa buhay at kalusugan ng isang tao. Kaya nyo rin po ito. Para hindi mawala sa isipan ninyo ang ating natutunan, 3 bagay lang po ang itatak ninyo sa inyong puso. Una, kapag kumakain ng itim na beans, iwasan ang gatas karne ng baka at maaalat na pagkain. Kapag isinabay sa gatas, nagkakaroon ng bato sa katawan. Kapag isinabay sa karne ng baka, nawawala ang sustansya. At kapag isinabay sa maalat na pagkain, nahihirapang parang sasabog ang mga bato. Huwag ninyong kalilimutan na ang 3 ito ay magkagalit sa itim na beans. Pangalawa, ang kapareha ng itim na beans ay itlog, brown rice at suka. Punan ng kakulangan sa protina gamit ang itlog, kontrolin ang blood sugar gamit ang brown rice, at palambutin ang beans gamit ang suka para maabsorb ng buong katawan ang magagandang nutrisyon nito mula ulo hanggang paa. Pangatlo, makinig sa sinasabi ng inyong katawan. Kahit gaano pa kabuti ang isang superfood, kung pagkatapos kumain ay kinakabag kayo, umuutot o namamaga ang katawan, senyales iyon na hindi ito bagay sa inyo o mali ang paraan ng pagkain ninyo. Huwag basta-basta gumaya sa sinasabi ng iba. Kumain ng may karunungan tulad ng itinuro ko ngayon. Ang kalusugan kung hanggang kaalaman lang ay walang kapangyarihan. Nagiging iyo lamang ito kapag isinagawa. Mula ngayong gabi, suriin ninyo ang inyong hapagkainan. Kung may bagoong sa tabi ng inyong adobong beans, alisin ninyo ito at bukas ng umaga, sa halip na gatas, subukan ninyong uminom ng 1 basong maligamgam na tubig at kumain ng binurong beans sa suka. Ang malilit na hakbang na ito kapag naipon araw-araw ay lubusang magpapabago sa inyong kalusugan pagkatapos ng 1 taon o 10 taon. Ang sekreto para mabawasan ang pagpunta sa ospital at umabot sa edad na 100 ng masigla ay hindi malayo, nasa inyong hapagkainan lamang. Kung nakatulong kahit kaunti ang video na ito sa pag-aalaga ng inyong kalusugan, mangyaring pindutin ang subscribe at like buttons. At ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na mahilig kumain ng itim na beans dahil sa kabutihan nito. Dahil ang mabubuting bagay ay lalong lumalaki kapag ibinabahagi mula sa inyong channel na Alaga sa Katawan. Ito po ang inyong doktor na sumusuporta sa inyong malusog na pagtanda. Sa mga nag-iwan ng salitang isasagawa sa comment section, taos puso ko kayong sinusuportahan. Naway magkaroon kayo ng malusog at masayang araw. Salamat po